GCash Send Money. Pag-uusapan natin yung iba't ibang paraan para makapag-transfer ka ng pera from GCash. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Naka-open na sa akin yung GCash mobile app and then from here, pwede na tayong makapag-transfer ng pera online. Pag-uusapan natin yung iba't ibang paraan. Dito makikita mo agad yung option ng send or transfer. Ang kaibahan ng dalawa is yung sa send kasi, pwede kang mag-transfer ng pera from GCash to GCash account. Yung sa transfer naman, ito yung parang bank transfer. Although nagkakaroon lang ng error ngayon, pero later on, sabi niya 12 AM. Ngayon kasi is 11:52, so in 8 minutes dapat bumalik na to. Pero yung transfer, basically parang ito lang siya. Ito nakikita natin na send money through our partners. Again, nasa send din siya. So tap ko yung send. Pag tinap ko yung transfer, ganun din yung error. Kung kanina is GCash to GCash, especially itong Express Send, this time, GCash to other wallet or GCash to other bank. Meron din tinatawag na GCash padala. Also, yung request money from any GCash account, yung pwede ka mag-generate ng QR or request money. Tap ko muna itong Express Send. Ang gagawin nito is kailangan mag-enter ka ng cellphone number. Halimbawa, nag-enter ako dito. At nag-enter din ako ng amount. For as low as 1 peso, pwede kang mag-transfer to GCash. Nakalagay dito na you're about to send money to a non-verified GCash user. Are you sure you want to proceed? Sa akin, hindi ko yan gagawin. Kasi pinakita ko lang sa inyo kung ano yung example ng error na makukuha ninyo just in case na mali pala yung number na nilalagay nyo. Kasi ganito yan. Kapag nag-transfer na kayo ng pera to GCash account, hindi na ma-refund yung perang yon just in case ka na nagkamali kayo. So, mag-enter ako dito ng totoong number. And then, enter ko yung piso. Sa message optional, ibig sabihin okay lang na hindi lagyan ng info. Pero, lagyan ko na rin. Let's see kung ano magiging itsura niya. Oops, bawal lang special characters. So, hello na lang. Tap ko yung next. Dito sa bandang taas, may nakikita kang parang name. Ibig sabihin yan yung first few characters ng pangalan niya. So, madadouble check mo nga na, siya nga to. Tama yung pinag-sendan ko ng pera. Walang transfer fee for this transaction, by the way. So, kung magkano pinapadala mo, yun lang din mababawas sa balanse mo. Check ko lang tong I confirm. Tap send 1. And then, dito sa pinagpadalan ko ng pera, may ma-receive na text or notification. Dito siya sa bandang taas. I-refresh naman natin itong GCash. Ayan, nag-refresh siya. Kanina piso, ngayon naging 2 piso na. Itong proof of payment, pwede mong i-download or i-share dun sa pinagsendan mo ng pera para nga naman proof na nagpadala na talaga ako ng pera sa'yo. So, yun yung napaka-convenient way ng pag-transfer ng pera from GCash to GCash. Since marami na ngayon, I think billion users na yung gumagamit ng GCash, napaka-convenient nito, napakabilis pa ng transaction given kung walang issue sa GCash. Close ko na to. Meron pang iba rito sa send, yung send via QR. Nakikita nyo to normally sa mga establishment, sa mga tindahan na meron silang QR code. Pwede ka kasing magpadala ng pera sa kanila as your payment na din. Also, kung may mga kaibigan ka katulad nito, tap ko lang yung QR, generate QR code, or receive money via QR code. So, kung yun yung friend mo na nag-generate ng QR code, i-scan mo lang, and then mag-enter ka ulit ng amount. Let's say 2 pesos naman. Tap ko yung next, and then tap ko yung check, and send money na ulit. So, naging 4 pesos na yung balanse ko. By the way, dito sa inbox, makikita mo yung mga na-receive mong notification. Katulad nung pagpapadala ng pera sa'yo. Hindi ka na makaka-receive ng text. Instead, sa inbox sa loob ng GCash app, yung confirmation. Ito yung kaninang nagpadala ko ng piso at meron ditong message na hello. So, nagpapakita yung optional na message. Yung sa pangalawang send ko naman, ito siya, wala nang message, blanco na siya, pero andito yung transaction din kanina. Meron din tayong send gift. Dati pwede kang mag-send ng pera. Doon sa pagpapadala mo ng pera, parang mas creative lang siya kasi pwede kang mag-include ng picture, ng GIF. Pero ngayon kasi is maintenance siya. Parang matagal na tong maintenance, hindi lang ngayon. Parang umabot na ng more than 1 month sa pagkakaalam ko. So, hindi ko sure kung babalik ba ulit to or baka ini-improve talaga tong feature na to or baka palitan din. Tap ko tong okay. Now, pag-usapan na natin yung transfer sana pero nagkakaroon pa ng error. Hintayin natin later. GCash padala muna tayo. Sa GCash padala, ito yung pwede ka magpadala ng pera sa mga remittance center katulad ng Cebuana Luwilier, mga pawn shop.
So, ang gagawin mo is halimbawa, ang pinapadala mo ng pera is wala pala siyang GCash account. Pero alam mo na pwede siyang mag-claim ng pera sa malapit na remittance center sa kanila. Katulad ng may mga kamag-anak na OFW or nagpapadala sa kanila ng pera, doon din pwede makareceive ng perang padala normally. Tapos tong send a padala. Send to, pwede maglagay ng name or number. Dapat tama yung spelling or tama yung number na ilalagay mo rito. Kasi yung recipient's full name, ilalagay mo rin yung name niya dito, 'di ba? Halimbawa, gusto ko magpadala dito sa number na to. And then, ito yung name niya. Yung middle name optional pero lagyan ko na din. And yung amount na rin. So, maglagay tayo ng 100. Minimum is 500 pala. And then, message optional lang. So, hindi ko na rin lalagyan ng info. Meron dito ang transaction will be charged a fee worth 5 pesos. So, kung kanina nakita natin na walang charges, this time meron ng charge. So, ang mangyayari is, ipapadala mo to doon sa remittance center, pero ito yung recipient's full name. Ibig sabihin, sasabihan mo to na pinapadala mo ng pera na pwede mo nang i-claim yung pera doon sa remittance center nga, pero magdala siya ng ID. At katulad ng na-mention natin, dapat yung details is kapareho doon sa recipient and sa details ng ID. At isang valid ID lang ang kailangan na i-present. Kadalasan government-issued ID yung tinatanggap, katulad ng driver's license, UMID, kahit yung OSCA ID, tinatanggap din dapat ito para sa GCash padala. Para naman sa mga partners ng GCash, yung mga usual na remittance center, katulad ng Tambunting, GoVIP Center, Panalo Express, tinatanggap yan. Also, meron din kasi tayong mga GCash partner outlet, kung saan ito yung mga sari-sari store or tindahan na nag-register sa GCash Pera Outlet nga. So, pwede rin makakuha dito ng GCash padala. Pwede nyo i-check itong list, yung gcash.com/partner/padala para sa list, para maiwasan na rin natin yung mga scam. Pero normally sa community ninyo, malalaman ninyo kung saan talaga usual na nakakapag-cash out or nakaka-receive ng GCash padala yung mga tao. Now, punta tayo sa transfer. Ayan, nag-load na. Close ko muna to. Kanina sabi ko itong transfer is, ito rin yung sa other bank accounts. So, pareho sa nakita natin kanina. Pwede ka magpadala ng pera to other bank like BPI, BDO, Metrobank, Landbank. Pwede rin sa ibang e-wallet katulad ng Maya. Ito siya. Or sa coins. Ang coins kasi is DCPay. Also, meron din sa iba pa like yung sa C-Bank. Yung mga digital bank na alam natin. Or GoTime. Union Digital Bank. Ito siya. Pero ngayon naka-grade out siya. Ibig sabihin possible may maintenance sa banko na yon kaya hindi pwede makapag-transfer ngayon. So dito pwede ka rin mag-transfer ng pera sa ibang bank account. Halimbawa to BPI, i-enter dito yung amount na ita-transfer. For as low as 100 pwede. Account name, sino yung may-ari ng bank account. I-make sure na tama to. Kung may tanong kayo na kung paano kung hindi sa pangalan ng tao, let's say sa company na kapangalan or sa institution, halimbawa sa name, yun yung ilalagay nyo rito sa account name. Halimbawa sa school is St. Mary School, yun yung ilalagay nyo rito. Or kung sa company naman siya, let's say ABC Logistics Corporation, yun din yung ilalagay nyo rito. I-make sure na sa account number ito yung pinakatama. Maglalagay dito ng number, and then dito na ita-transfer yung perang yon. Pag sinap yung send money, i-confirm mo lang sa next page, pero tandaan na meron tong charge na 15 pesos. Later on, ipapakita ko sa inyo yung libreng paraan ng pag-transfer ng pera from GCash to other bank account or to other wallet. Meron na rin tayong mga ginawang hiwalay na video tutorial dyan. So, tap ko yung close. And then, balik tayo sa send. So, nagawa na natin yung transfer GCash padala. Itong sa baba, parang generate QR lang to. Let's say, gusto mong makareceive ng perang padala. Katulad ng ginawa natin kanina, i-scan lang to ng kung sino gusto magpadala sa atin. So, pwede mong i-share, ipakita yung QR code na to sa ibang tao kung magpapadala sila sa'yo ng pera. Pwede mo nga rin itong i-print kung sakali meron kang tindahan at tumatanggap ka ng GCash payment. Pag nakita nila yung QR code, pwede nilang i-scan yon dun sa naka-print. And then, pwede ka na maka-receive ng payment nila. Request money. Meron ditong request and receive money with ease. So, tap mo yung OK. New request, pwede kang manghingi ng pera. So, let's say, i-enter ko dito yung mobile number. Tap ko ulit yung send. Request money was sent. Dito sa kabilang account, sa inbox, may na-receive na tayong notification. Ito siya. Is requesting money from you. Siguro din kilala mo ang requester na magpapadala ng pera. View details.
Pag ang mga ganito nga pala, sobrang mag-ingat kasi uso yung mga sa scammer. So, ito, makikita agad siya doon sa request money na feature. I-tap lang to, and then tap yung pay. Tap ulit yung next. Hi na lang yung message. Tap ko yung pay. And then, dito sa balance ko, tap ko yung done. Check ko yung transactions. Meron na pala ako ditong request money full payment na piso. So, pumasok na nga siya sa transaction history ko. So, yun yung maganda pag gamit mo yung GCash. Kung hindi mo sure kung magkano dati mong balanse, and gusto mo malaman na may pumasok kayong pera, dito mo makikita sa transaction history na may nag-send sa'yo ng pera, or nag-send ka ng pera palabas, nag-negative 2 pesos, pero yung latest is may pumasok na piso at yun yung sa request money ko. Pag sinap mo yan, andito yung detalye. Kung sino yung recipient, which is ako, and also may reference number na din. Tap ko lang yung okay. Balik tayo sa home. Sa send. So, napag-usapan na natin yung mga features ng pag-send ng pera dito. Also, yung generate QR and request money. This time naman, i-share ko sa inyo yung libreng pag-transfer ng GCash to other bank account. Close ko lang to. Meron kasing feature ng GSave dito sa GCash. Tap ko tong GSave. And meron ditong CIMB na account. Dahil medyo matagal siya mag-load, ang gagawin ko is i-open ko yung hiwalay na video tungkol sa GSave ng CIMB. Bale, ito yung video na ginawa ko kung saan nag-transfer ako ng pera from GCash to BPI. Libre lang, at kahit hindi sa BPI, kahit sa BDO, Land Bank, or ibang wallet katulad ng na-mention ko kanina, libre lang din. So, ano yung dapat gawin? May mga konting additional step, pero worth it naman kasi nga, ang laking bagay din na makatipid ng 15 pesos sa kada transfer. So, i-play ko lang to. Ito yung GSave ng GCash. Ang purpose ng GSave is to save pera. Makakapag-open ka kasi ng bank account gamit yung GCash mobile app. At sa mga bank account na yon, katulad ng CIMB, mas mataas yung interest rate na in-offer nila. So, meron na akong CIMB. Ito yung iba't ibang bank accounts, Uno Ready, Easy Save, BPI Save Up, or GSave. Na-mention ko kanina na mas mataas yung interest, yun yung Uno Ready at CIMB. Yung BPI and Maybank, hindi ganun kataas yung interest rate, pero may mga convenience or may mga reason kung bakit pwede ka rin mag-open ng bank account na to gamit yung GCash. Pero ang purpose ko is magtabi nga ng pera at ayoko siya nakalagay sa GCash or kahit sa bank account na hindi ganun kalaki yung tubo. Sa CIMB kasi, malaki yung interest rate na binibigay nila. Ibig sabihin, malaki yung pwede kong kitain. So, katulad nito, kung mag-iipon ako, dito ko nilalagay. May umabot ng ganitong amount. But still, nakareserva to para sa mga pangangailangan ko for emergency purposes. That's why dito ko muna nilalagay. Meron ditong balanse, may account number, at interest rate. Yung interest rate na nakikita nyo dito, base yan. Ibig sabihin, annual, 2.6% yung kinikita ko, pero may mga promo sila na pwedeng umabot ng 12% per year yung pwedeng kitain. So, kaysa nga naman, nakatago lang sa bangko na bumababa yung value ng pera ko, why not? Ilagay ko na lang dito since iniipon ko naman talaga din siya. Meron ditong deposit kung saan pag naglagay ako dito ng amount, ibig sabihin, kukuha ng pera from GCash at ililipat sa CIMB. That's why nakalink yung CIMB sa GCash via GSave nga. So, pag inopen ko tong GSave, ito yung account ko, na-open ko na yung CIMB at nadagdagan na yung balanse ko dito. Kanina nasa 652 to ngayon 752 na. At dahil nalipat ko na yung pera dito sa CIMB, pwede ko nang i-open ngayon yung CIMB mobile app. 652 to, pero dahil naglipat ako from GCash to CIMB gamit yung GCash mobile app kanina, dapat maging 752 ito. Dapat mag-match yung balanse between GSave ng CIMB at dito sa mobile app. Tinap ko na yung transfer and then piliin ko yun sa other banks. Ito yung iba't ibang bangko. BPI yung example natin for this video. Same lang din, ilagay yung details ng paglilipatan ng pera, yung account name, yung account number, and also yung amount na gusto kong ilipat. Kapag na-enter ko na yung amount, may no fee, ibig sabihin libre. Pwede kong i-save tong details na to para next time mag-transfer ako ng pera ulit dito. Naka-save na, hindi ko na kailangan i-enter account number, yung recipient, instead yung amount na lang. Tap ko yung continue. This time, i-review mo yung details. Again, yung fee is 0. Libre talaga. Bago i-tap yung confirm, ang gagawin ko, or ang ginawa ko in this video is, check ko muna yung BPI mobile app ko. So, katulad nito, ito pala siya, 3760. Bago ako nag-transfer, in-approve ko sa MPIN, and na-transfer ko na siya gamit yung CIMB. Pag niload ko, or ni-reload, naging 3860 na.
Sa dami na ginawa kong tutorial from GCash to other bank gamit yung CIMB, successful yung mga transaction. Mabilis nag-reflect yung pera, libre, at kung wala namang maintenance, madali lang siyang gawin, walang error na may encounter. Pwede nyong i-check sa end ninyo at kung meron kayong specific bank account na gusto like GCash to BDO, GCash to Maya, meron kaming hiwalay ng mga tutorial videos dyan. Also, kung interesado kayo mag-open ng GSafe or ng CIMB via GSafe, meron din kaming step-by-step tutorial guide tungkol dyan. Wala itong maintaining balance, walang initial deposit, libre ang pag-open ng CIMB. Ang maganda pa dyan, bank account ito. Yung GCash kasi di ba wallet siya? Yung CIMB, bangko talaga. So, ibig sabihin, secured by PDIC. Insured ito ng PDIC for up to 500,000 pesos per depositor kung sakaling may mangyari dito sa CIMB. So, kung kailangan nyo yung tutorial videos tungkol sa CIMB o yung iba't ibang mga experience namin sa pag-transfer ng GCash to other bank, andito na yan sa video sa baba. Sana makatulong sa inyo. Yung ibang mga videos sa channel nga pala namin, pwede nyo i-search. And see you sa mga next videos. Bye-bye!